Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Abo. Walang eksaktong taon. Lawis, Iloilo. Si Abo ay lumaki kasama ang lolo at lola. Bagamat may mga magulang, mas malapit ito sa matatanda. Nakagawian ng mga ito na bumili ng tuba sa kabilang baryo tuwing hapon. Ngunit dahil may kalayuan ang bilihan, hindi na kaya ng dalawang matanda na maglakad ng malayo. Kaya inuutusan na lang nila si Abo na ito na ang bumili sa lugar. Apo, abo, may pasok ka ba ngayong araw? Halika, may bibigay ako sa'yo. May natirang sukli dyan sa Lola Conchita mo sa may altar. Ay kunin mo apo, pangdagdag din yan sa baon ba? Wika ni Lolo Kundring. Naku po lolo, maraming salamat po ah. 10 piso? Ang laki naman po nito. Pwede ko na po tong pambaon sa isang linggo eh. Tugon ni Abo. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo sabihin sa nanay mo na binibigyan ka namin ng lolo mo ha. Magagalit na naman yan. Wika ni Lola Conchita. Opo lola, pangako ko po sa inyo yan ni lolo. Hindi ko po sasabihin. Nagpaalam na si Abo upang pumasok ng paaralan. Masayahing bata si Abo. Bagaman hindi nakukuha ang gusto sa buhay, nakukuha pa din itong maging positibo. Nakagawian niya ng pagkatapos ng klase. Pupunta siya sa bilihan ng tuba. Naging suki ito ng tubaan dahil sa pagnanais na mapasaya ang lolo't lola. Ilang sandali pa ang lumipas. 4:00 ng hapon. Lolo, sabihin mo na lang po kay nanay na dumiretso po ako sa tubaan. Aagaan ko na lang po ngayon para makauwi din po ako ng mas maaga. Saka naghihintay na po yung kaibigan ko. Nagpapabili din po kasi yung lola niya eh. Wika ni Abo. Ay nakong bata ereho. Paalala lang ha, umuwi ka bago magdilim. Alam mo naman delikado dyan sa kabilang daan. Mag-iingat ka ha. Humalik na ito sa lolo at kagad nang umalis sa lugar. Dinaanan niya ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Tata. Ito ang kanyang madalas na nakakasama sa paaralan. Matapos makapagpaalam sa ina ng kaibigan, dumiretso na sila sa tubaan. Tata, maigpit na bilin ni lolo, huwag tayong magpapagabi ah. Kausapin na lang natin yung tendero. Wika ni Abo. O sige, saka bakit iba yung dala mong lalagyan, Abo? Mas marami ka bang bibilhin ngayon? Kalaki naman ang galon mo. Tanong ni Tata. Ito ba? Hindi matagal na to tata. Ngayon mo lang napansin? Tugon ni Abo. Habang naglalakad ang dalawa, panayang tawanan ng mga ito. Natahimik silang dalawa nang makita ang isang tahanan sa kakauyan na napapabalita ang tahanan ng aswang. Habang tahimik na naglalakad, may nakita silang 3 baboy. Ngunit binaliwala lang ito ni Abo at inisip na baka alaga lang ito ng may-ari ng tahanan. Sobrang lapad ng nyogan sa lugar. Mataas ang mga damo na lagpas tao. Malayo ito sa kabahayan. Grabe namang mga baboy damo yan, nakakatakot ah. Buti na lang medyo malayo. Napansin mo, walang kulungan tapos ang haba ng pangil. Wika ni Abo. Oo nga no,
Saka, bakit hindi man lang nakatali? Naku, kung nakita tayo nun, lagot tayo. Hanggang sa tinuro ni Tata ang pwede nilang madaanan. Laking pagtataka ng dalawa nang madat ng walang tao sa bilihan ng tuba. Walang katao-tao sa lugar. Nagkipit balikat ang dalawa. Nagtataka si Abo dahil malapit ng mag-alas 5, ngunit wala pa ring dumadating. Sa araw-araw nilang pagbili, yun pa lang ang araw na nasilayan nila ang mga baboy. Isabay pa dito na walang tao sa tubaan. Nilapag ng dalawa ang bit-bit na mga galon. Abo, bakit kaya walang tao? Parang natatakot na ako ah. Pag hindi pa rin dumating yung nagtitinda, umuwi na lang tayo. Ayoko maghintay dito. Ang daming lamok oh. Mamaya magkasakit pa tayo eh. Wika ni Tata. O ta, hindi na tayo magtatagal. At saka baka walang tuba ngayon. Wala man lang tao eh. Pero sandali lang. Nakikita mo ba yung puno ng mangga? Tara. Mamitas muna tayo bago umuwi. Ang daming bunga oh. Wala namang bahay dito masyado malamang. Wala ding may-ari niyan. Pinuntahan ng dalawa ang puno ng mangga. Tuwang-tuwa sila sa dami ng bunga. At dahil pahinog na ang mga ito, binalot nila ng dahon ng saging ang mga mangga. Ngunit ng akmang pabalik na sa tubaan, nakakita si Abo ng isang malaking baboy. Pasugod ito sa kanilang dalawa. Sa sobrang takot, napasigaw na lamang ito ng tulong. Nang mga oras na yun, wala talagang tao sa tubaan. Tumakbo sila pabalik. At nang masiguradong wala na ang baboy na humahabol sa kanila, saka pa lamang sila huminto. Umiyak na si Tata ng mga sandaling ito. Uy Abo, tara na, uwi na tayo. Papatayin yata tayo ng baboy na yun eh. Ang bilis tumakbo, tara na, ayoko na dito. Wika ni Tata. Sige na, tahan na. Aalis na tayo. Hindi tayo dadaan dyan. Iikot na lang tayo sa kabila. Kahit mas malayo dun, mas ligtas dun. Bagaman natatakot, pinili pa rin ng dalawa na maglakbay sa lugar. Doon sila dumaan sa pinakadulong palaisdaan. Dadaan sila sa lugar na maraming aso dahil isa itong pribadong pag-aari at hindi pinahihintulutan ang kung sino mang pumasok sa lugar. Nang mga oras na yun, hindi nila namalayan ang unti-unting pagsapit ng dilim. Sa layo ng nilakad, hindi na nila alintana ang oras. Bilisan na natin yung lakad, padilim na Tata oh. Delikado yung lugar na to. Ano ba yan oh? Manalangin na lang tayo na bigyan tayo ng proteksyon. Napasigaw si Tata nang makitang nakasunod sa kanilang likuran ang 3 baboy. Kumaripas ng takbo ang dalawa. Kahit yung sobrang matarik na dinadaanan, hindi na pinansin ng magkaibigan. Sumigaw sila ng tulong kung sakaling may tao ba sa lugar. Napakabilis ng mga baboy. Akmang maaabutan na sila. Nagmamadali nilang pinasok ang pribadong pagmamay-ari na maraming aso. Napahinto ang 3 baboy sa bukana ng lugar, habang ang 2 naman ay tuloy lang sa pagpasok. Sa isip ni Abo ay bahala na. Ang tanging pag-asa ay makalabas sa lugar. Hanggang sa may nakita na siga sa hindi kalayuan. Ang buong akala nila ay may malapit na tao. Tulong po! Tulungan niyo po kami! May tao po ba dyan? Wika ni Abo. Abo, wala yatang tao eh.
Kahit yung maraming aso wala dito ah. Patuloy nilang binagtas ang lugar. Nang bigla silang may narinig na sunod-sunod na pagputok. Napahinto sila at napadapa sa damuhan. Nanginginig sa takot na ginapang ang lugar. Hanggang sa marating nila ang dulo ng palaisdaan. Naihina sa salawal si Tata ng dahil sa takot. Akmang tatayo na sila nang biglang may sumigaw. Bilisan niyo mga bata. Mabuti na lang at napadaan ako sa lugar. Mabaging langit. Tahan na kayong dalawa, umuwi na kayo. Sa susunod, huwag na kayong babalik dito nang walang kasama. Nakita niyo ba yung humahabol sa likuran niyo? Wika ni Badong, kakilala ng lolo ni Abo. Sa pagkakataong ito ay doon lang nakaramdam ng luwag si Abo. Batid niyang ligtas na silang makakauwi sa kanilang tahanan. Mag-aalas 7 na nang makarating sa lugar. Sa wakas nakasalubong nila ang lolo't lola na may bitbit na sulo. Hinahanap na din pala sila dahil madilim na. Nag-aalala ang kanilang mga magulang. Nung makita ni Abo ang lolo't lola, napayakap pa ito ng maigpit at humagulgol. Habang kausap ng ama ni Abo si Badong, malaki ang pagpapasalamat niya dito. Doon din nalaman ni Abo na si Badong pala ang nagpaputok. Nang makita ang mga nilalang na humahabol sa kanila. Dagdag pa nito, 3 aswang ang bumabagtas sa lugar. Hinahabol ang 2 bata. Napamura na lang ang ama ni Abo dahil sa pangyayari. Apo, tahan na, ligtas na kayo. Buti na lang talaga napadaan si Badong ano. Ang bilin ko sa inyo, kapag natansyan yung malapit ng maggabi at walang tao, umuwi na kagad kayo. Wika ni Lolo Carding. Mamimitas lang sana po kami tapos uuwi na eh. Tapos bigla po kaming hinabol ng baboy ramo eh. Wika ni Abo. Baboy? Anong baboy? Yung pamilya yata ng aswang yung sinasabi nito eh. Ay di ba, matagal ng panahon na umalis yon. Nagkatinginan ang lahat. Nagtataka kung bakit bumalik ang pamilya ng aswang sa lugar. Gayong matagal nang abandonado ang tahanan nito. Laking pasasalamat na lang ng pamilya. Nakauwi na ng ligtas ang 2 bata. Yun na ang huling pagbili ng tuba ng 2. Naghanap na lang ng ibang suki si Lolo Carding at hindi na pinabalik pa ang apo sa lugar. Lubhang delikado ang lugar na ito. Hindi lamang para sa mga kabataan, bagkus sa lahat ng tao. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan dahil maaaring merong aswang sa tubaan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Julius. Taong 1989, Leyte. Sa bayan ng Bagong Buhay naninirahan si Julius kasama ang mga magulang. Simple ngunit masaya naman ang kanilang pamumuhay. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw at masasabi ng binata na naging mabuti ang mga magulang sa kanya. Nagbago ang lahat nang ipakilala ng ina ang matalik nitong kaibigan na si Risa. Nakiusap ito na kung maaari ay manirahan muna siya ng saglit sa kanilang tahanan dahil pinalayas siya sa kanila. Hindi alam ni Julius kung ano ang dahilan, ngunit iba agad ang naramdaman ng binata sa pagdating ng babaeng yon sa kanilang buhay. Noong una pa lang, nakaramdam na agad ang binata na parang may mali sa pakikitungo ng ama sa kaibigan ng ina. Kalaunan, nagkatotoo ang hinala ng binata. Isang araw, hindi na umuwi ang ama, pati na rin ang kaibigan ng ina.
Napag-alaman nilang nagtanan na ang dalawa at hindi na matuntun pa ang kinroroonan. Masama ang loob ng ina ni Julius dahil bukod sa sinira nila ang kanilang pamilya, talagang ang piniling panahon pa ng ama ay kung kailan malapit ng mga anak ang ina. Isang araw, habang namamalengke si Julius, nadaanan niya ang ilang tinderang nagkwekwentuhan. Bali-balita sa lugar, merong nangaaswang sa bayang yon. Ang masaklap, iniwan nito ang asawa ilang araw bago manganak kaya nanlumo ang babae. Halos mabaliw ito dahil iniwan na nga siya ng asawa. Nawalan pa siya ng anak. Bagamat naaawa si Julius sa kwento, hindi niya napigilang mainis dahil naalala niya muli ang amang sumama sa ibang babae. Ay nako, sinabi mo pa. Hindi lang pala aswang ang nakakapasok sa bayan natin. Pati na rin yung mga nangaaswang ng asawa. Wika ng isang tindera. Kaya nga, dapat mas bantayan natin ang mga asawa natin pati na rin mga anak. Tugon ng isa pa. Umalis na si Julius at nagmamadaling umuwi ng tahanan. Nangako ang binata sa sarili na gagawin na makakaya upang alagaan ang ina. Bagamat 14 anyos pa lamang ang binata, namulat na siya sa katotohanan at responsibilidad bilang nag-iisang lalaki sa tahanan. Isang linggo bago manganak ang ina, doon na nagsimula ang mga nakakatakot na pangyayari sa tahanan. Tuwing gabi, nagigising na lamang ang mag-ina dahil walang humpay ang pagkatok at pagkalampag ng mga dingding at pintuan. Bagamat nakasara naman ang mga bintana, nakikita pa rin ni Julius ang anino ng aswang. Nakikita niyang meron itong pakpak at naririndi sila sa ingay ng pagkaskas na matatalas na kuko sa bintana. Huwag kang mag-alala anak, hindi yan makakapasok sa bahay natin. Wika ng ina. Nakita niyang nanginginig ang anak na mga panahong yon. Bagamat sinisigurado naman ng ina na ligtas sila, alam ni Julius at nararamdaman na takot din ito. Kumuha ang ina ng bawang at binalot ang sarili kasama si Julius. Ilang minuto pa ang lumipas. Wala itong mapasukan sa kisame. Kaya naman sinubukan ng aswang na pasukin ang bintana o kaya naman ang pintuan. Ngunit matalino ang ina, kaya sinigurado niyang budburan ng asin ang bawat sulok ng tahanan. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang tumigil ang aswang. Hindi na malaya ng binata na nakatulog pala siya. Nagising na lamang ito kinabukasan at kaagad na hinanap ang ina. Nakita niya itong nakadungaw sa bintana na tila malalim ang iniisip at mukhang hindi pa ito natutulog kakabantay. Nay, hindi po maganda sa kalusugan niyo yan, lalo na't malapit na po kayong mga anak. Wika ni Julius. Ayos lang ako anak. Ang mahalaga ay ligtas tayo. O siya, maghahanda na ako ng pang-umagahan. Tugon ng ina. Ako na po, Nay. Maigi pang matulog na po kayo. Ako na po ang bahala ngayon. Magpahinga na po kayo, sige na. Tugon ni Julius. Habang nasa labas ang binata, naghahanap ito ng pwedeng pagkakitaan o kahit anong trabaho na pwede siyang bigyan ng pagkain. Mabuti na lang at meron silang mga kapitbahay na mabuti katulad ni Aling Belen na isang matandang namumuhay mag-isa. Hanggang ngayon ay hindi malilimutan ni Julius ang kabaitang pinakita ng matanda. Halos araw-araw, tumutulong doon ang binata kapalit na makakain maghapon. Madalas, sobra-sobra pa itong magbigay, kaya naman laking pasasalamat at labis na kalungkutan ang naramdaman nang mabalita ang namatay na ang matanda. Nang gabing yon, naulit muli ang panggagambala ng aswang. Kinalabog nito ang mga dingding at kisame. Malahayop ang ingay na nilikha nito, bagay na hanggang ngayon tuwing maaalala ng binata ay nagdudulot ng matinding pagkabalisa sa kanya. Hindi natigil ang nilalang
at tila mas naging agresibo. Kaagad kinuha ng ina ang bawang at asin at binalot sa kanila, ngunit nang biglang mabasag ang kanilang bintana, kaagad nitong kinuha ang itak. Kahit na buntis ang ina, hinabilin nito na wag lalabas si Julius. Kahit na gusto mong tulungan ang ina, napangunahan ng takot ang binata at wala itong nagawa kundi hayaan na lang ang ina. Nagagalit si Julius sa sarili dahil pakiramdam niya nabigo niya ang pangako sa sarili na aalagaan niya ang ina. Habang umiiyak sa loob ng tahanan, narinig niya ang ingay ng ina sa labas. Halika! Para makita mo kung sino ang dapat matakot sa atin. Pag-aamok ng ina, hindi na nagawa pang tignan ni Julius sa mga pangyayari at narinig na lamang ang kumusyon sa labas. Ilang minuto ang lumipas ay nakarinig siya ng boses ng mga kapitbahay. Nakapasok muli ng tahanan ng ina. Magulo na ang buhok nito. Nagtamo rin ng ilang galos. Matapos makahabol ng hininga, kumatok ang mga kapitbahay. Kinamusta nila ang kalagayan ng ina at nang mapag-alamang ayos na ang kalagayan nito, aalis na sana sila. Ngunit ilang sandali lang, biglang napasigaw sa sakit ang ina. Nagmamadaling dinala ng mga kapitbahay ang ina sa klinika at doon na ito manganganak. Hinimatay sa sobrang pagod ng ina. Sa kabutihang palad, matagumpay nitong naipanganak ang kanyang kapatid at sa tulong ng mga kapitbahay, nakauwi sila ng ligtas. Walang humpay naman ang pasasalamat na mag-ina sa mga tumulong sa kanila. Hindi na nagpahinga pa ang ina at kaagad nang naghanap ng trabaho upang matustusan ng mga pangangailangan. Naaalala pa rin ni Julius ang sinabi ng ina ng araw na yon. Kaya niyang tiisin ng kung anumang bagay sa kanyang buhay. Ngunit bilang ina, hinding-hindi niya hahayaang mapahamak o mawalay ang mga anak. Bagamat halos lahat ng tao ay naghahangad ng buong pamilya, kung si Julius ang tatanungin, mas gusto pa niyang wala ang ama sa kanilang buhay. Aanhin naman niya ang amang nag-abandona kung meron naman siyang inang sobra-sobrang nagmamahal at pumoprotekta. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jobert. Walang eksaktong taon, Cebu. Payapa namang naninirahan ang pamilya ni Jobert sa Cebu. Masaya ang pamilya, kahit simple lamang ang pamumuhay. Bata pa lamang si Jobert, pati na rin ang mga kapatid. Marunong na silang mag-alaga ng mga hayop, lalo na ng mga aso. Paborito ito ng ama dahil ito ang kanyang kinalakihan. Pagtungtong ng 20 ni Jobert, namatay ang paboritong aso ng ama. Labis ang paghihinagpis nito. Labis naman ang kanilang pagluluksa dahil parte na ito ng kanilang pamilya. Lumipas ang ilang araw at hindi nakakatulog o nakakakain na maayos ang ama. Nababahala na ang ina sa nangyayari. Kaya naman naghanap sila kagad ng ipapalit sa yumaong aso. Lumipas ang ilang araw na paghanap. Sa dami ng pinakita nila sa ama, ngunit ni isa ay wala itong nagustuhan. Wika pa nito, iba pa rin ang pagmamahal niya sa yumaong aso. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang pamilya na mapawi ang kalungkutan niya. Isang gabi, habang nasa gubat si Jobert, nakakita siya ng kakaibang nilalang. Mukha itong normal na aso, ngunit merong kakaiba. Mas malaki ang mga tenga at meron itong manipis ngunit mahabang buntot. Hindi ito natitigan na mabuti ni Jobert dahil mabilis din naman nawala ang nilalang. Pag-uwi ni Jobert sa tahanan,
naabutan niyang nag-aaway ang ama at ina. Galit na galit ang nanay dahil pinapabayaan na ng ama ang pamilya dahil lamang sa aso. Bagamat mahal nga nila ang kanilang mga alaga, hindi naman yun dahilan upang pabayaan na ng tuluyan ng sarili, pati na rin ang pamilya. Wika ng ina, kung gusto talagang makasama ng ama ang yumaong alaga, tapusin na rin ito ang buhay upang magkita na sila sa kabilang buhay. Inawat ito ng mga kapatid. Nang gabing yun, natulog sa sala ang ama. Bagamat nag-aalala si Jobert, hinayaan na lamang niya ang ama na magluksa at umaasang isang araw makakausad din ito at babalik sa normal ang pamilya. Kinabukasan, nagulat ang pamilya nang makita nila ang ama na masaya. Nagpapaumanhin sa kanilang nanay at nangakong hindi na niya muling papabayaan ang pamilya dahil hindi naman porket nawala ang isa, nawala na rin ang lahat. Masaya ang magkakapatid dahil nagkapatawaran na ang mga magulang. Sinabi rin ng ama na nakita na niya ang bagong alaga na tiyak na magiging bago niyang paborito. Makalipas ang ilang buwan, sunod-sunod na ang swerteng natamasa ng pamilya. Maganda ang kanilang kita at nagtagumpay ang mga anak sa akademiko at natamo nila ang propesyon na kanilang gusto. Dahil matatanda na sila Jobert at mga kapatid, bumukod na ang mga ito ng tahanan. Ngunit kailanman, hindi nila nakita ang bagong paboritong aso ng ama. Isang araw, nabalitaan na lamang ng mga magkakapatid na yumao na ang ama. Kaya kagad silang umuwi upang ihatid ang ama sa huling hantungan. Matapos ang libing, biglaan ang pagkawala ng ama niyo. Hindi ko nga inaasahan na mawawala siya ng ganun-ganun lang. Kaya kayo mga anak ko, bantayan niyo ang kalusugan niyo. Hindi natin masasabi kung anong sakit ang dadapos sa atin o kaya naman bigla na lang tayong atakihin sa puso. Kahit nawala na ang ama niyo, kahit papaano ay kasama na ng ama niyo ang kanyang paboritong aso. Wika ng ina. Nag-iyakan ang mga magkakapatid at hindi niya napigilang tumulo ang luha. Ngunit napaisip si Jobert sa sinabi ng ina. Naalala niyang hindi nila nakita kahit isang beses ang bagong paboritong alaga ng kanilang ama. Nay, alam kong hindi ito yung tamang oras pero di po ba merong bagong paboritong alaga si tatay? Hindi man lang namin nakita yun eh. Baka alam niyo po kung nasan yun, Nay. Kahit yun na lang sanang natirang alaala ni tatay sa atin. Wika ni Jobert. Naku anak, pasensya ka na. Hindi ko rin alam ang tungkol dyan. Hindi nga rin yung pinakita ng tatay mo sa akin eh. Pero meron siyang hinabilin. Sabi niya, ito daw ang pamana niya sa inyo. Tugon ng ina. Nakakapagtaka naman yun, Nay. Kahit isa sa atin, hindi nakita yung bagong aso ni tatay. Tanong ng kapatid at nagpatuloy lang sa pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali, tinawag sila ng nanay at nagpatulong ito. Kaagad namang pumunta ang magkakapatid at binuhat nila ang isang napakalaking banga. Nagtinginan ang magkakapatid at tinignan ang malaking banga. Ngunit wala isa sa kanila ang nakakaalam ng nilalaman nun. Kahit si Jobert, hindi naglakas loob na buksan ito. Makalipas ang ilang sandali, nagdesisyon ng isa sa mga kapatid. Nabuksan ng banga at laking gulat nang biglang tumulo ng isang kakaibang hayop. Yan yung hayop na nakita ko noon sa gubat eh.
Wika ni Jobert habang tinuturo ang hayop. Kalaunan, napag-alaman ng pamilya na isang sigbin pala ang nilalang. Wika naman ng albularyo, nagdudulot ito ng kakaibang swerte sa pamilyang mag-aalaga nito. Susundin kung anuman ang nais na may-ari. Doon din napag-alaman ng pamilya ang dahilan kung bakit ito ang naging paboritong aso ng kanilang ama.